Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, December 3, 2024. Sa kasalukuyan at ayon sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig na northeast monsoon at mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa may eastern section ng Central Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa may northern Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay asahan naman yung epekto ng mga localized thunderstorms na umiiral tuwing hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinaghahanda pa rin tayo dahil ayon sa pag-asa ay isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Disyembre. At ang mga bagyong ito ay mga landfalling, kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan na pamumuo ng sama ng panahon sa may silangan ng Mindanao sa susunod na linggo. At posibleng maging bagyo ito at kumilos papalapit sa Eastern Visayas at Caraga. Base na rin yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa. Dahil dito nakataas ang Tropical Cyclone Threat Potential para sa linggong ito. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw na Martes sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon at Kalayaan Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Ilocos Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Dulot pa rin yan ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga maglalayag ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan pa rin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa may northern at eastern seaboards ng Luzon. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.